Good and blessed day to every one of us. Ako po'y labis pong nagpapasalamat na another or isang araw na naman na magtatalakay tayo at mag-aaral sa salita ng Diyos. Ganun pa man, ako'y lubos din nagpapasalamat sa inyong pakikilahok sa ganitong aktibidad. At hindi lang naman ito masasayang, at the same time, madadagdagan pa yung mga knowledge natin regarding the Word of God. Especially, it can apply to our daily living. At the same time, kung matutunan at i-apply natin ito, hindi naman imposible na mapapalapit tayo sa Panginoon. Okay, so before anything do, tayo po'y magdadasal alang-alang sa pagbabasa muna ng ating scripture. Okay, tayo magdasal. Aming Panginoong Ama, kami lubos pong papasalamat. Ikaw po'y labis pong nadakila sa lahat. Kahit pa man, Panginoon, kami po'y lubos na humingi ng kapatawaran sa lahat ng aming pagkakasala na naming nagawa dito sa sanlibutan ng aking Panginoon. Kahit pa man, kami po'y nagpapasalamat sa lahat ng biyaya na pinagkaloob sa amin, sa pagpapala mo, sa araw-araw namin nagawain. At ganoon pa man, Panginoon, kami po'y humingi ng tulong sa inyo na kami mapalinawagan sa mga salita niyo po, Panginoon. Bigyan mo kami ng kakayahan, maintindihan yung salita. Kami po humingi ng tulong sa iyo, Panginoon, na kahit ganoon pa man na kami hindi karapat-dapat, ay gawin mo kaming karapat-dapat sa mga biyaya na ipagkakaloob mo po sa amin. Ang lahat ng ito ay binabalik at pinapasalamatan namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, so let's start. So, before ako mag-preach or mag-teach sa inyo ng Word of God, I would like to give an introduction regarding baptism. But the title of our message of our teaching today is, In Your Service, What is Your Reward? So especially sa atin ngayon, we are working in the Philippine Coast Guard. So, ano ba yung natatanggap nating rewards or mga pagpapala dahil sa ating paninerbisyo, panunungkulan natin sa bayan? So, ngayon nagtatrabaho tayo. So, meron tayong salary, nakakaroon tayo ng income. Kasi yun yung reward or parang yun yung nagiging kuha natin, pakonsuelo pag tayo nagtatrabaho. So, also likewise, kung may ginawa kang pagtulong sa kapwa or may ginawa kang yung parang bayani, kung tutuusin kung ikaw ay bayani. So, makakaroon ka ng awards na ibibigay sa iyo ang kuman. So, ngayon, kung mapapansin nyo, kung sa ating mga uniform, may nakadikit sa ating gawa ng mga awards, commendation, that is because nagkaroon tayo ng mga serbisyo, may ginawa tayo na karapat-dapat sa natanggap natin na reward. So, means to say, when we make things na kaaya-aya at kaarapat-dapat para sa Panginoon, kakaroon tayo ng rewards. So, di ba kung nagpapaload nga lang tayo, nagka-cash in tayo or nagka-cash out, yung GCash natin or yung mga ganyan na source of parang way of payments, so nagkakaroon tayo ng cashbacks or rewards, points. So, even in that sense, may ginawa tayo na nakakaganda sa isang kumpanya, nagkakaroon tayo ng rewards. So, in your service in God, what is your reward? So, ano yung nagiging reward natin sa Panginoon? So, ngayon, before ako punta na dun sa topic, i-insert ko muna yung pagiging Bible Baptist ko. Lagi kong sinasabi sa inyo na hindi naman talaga yung pagiging Bible Baptist, yung ang makakapagligtas natin na hindi tayo mapupunta sa impyerno sapagkat tanging pananampalataya lang sa Diyos. So, kung matanong nyo ako, bakit ako nag-Bible Baptist, Preacher Julius? Ang isasagot ko sa inyo kasi nung inaral ko yung salita ng Diyos, doon ko lubos na naintindihan na mayroon pala tayong dapat gawin pagkatapos na tayo iniligtas ng Panginoon. So, mayroon akong topic na konti na introduction lang regarding baptism. So, ano ba talaga ang baptism at ano yung essence of baptism? So, baptism is, may nilagay ako, nag-aral ako.
why we need to be baptized. So bakit kailangan natin maging baptized? So maging isang miyembro na isang church or isang congregation. Bakit? So reminder, sabi ko nga, baptism isn't the requirement to be saved. Because alam naman natin, we all know that we accepted Christ through faith, we are already saved. So hindi na kailangan maging mabaptize ka sa isang religion para ikaw ay maligtas. It is not necessary. The only thing is true faith toward Jesus Christ. So, why baptism is important? So, at the same time, ano ba yung baptism? Baptism is a Christian rite or initiation, yung parang reception bago ka matanggap sa isang, especially sa atin, nung nag-abort tayo sa barko, karoon tayo ng reception rites para maging tanggap ka sa isang barko or sa vessels. So, dumaan ka ng initiation or naghihirap ka doon, nagmasimasi or nag-exercise ka. So, ganun yung pagiging understanding or in relationship with baptism. So, before ka ma-belong to a certain church, membership, or congregation, you need to be baptized. So, it is a holy sacrament by immersion with water. So, ibig sabihin, holy sacrament. So, parang banal siya na gawain na kailangan mo ilublob sa tubig. So, after mo ilublob sa tubig, it is means, di ba, iangat ka. Pagtapos mo maangat, it is means of purification. So, ibig sabihin, nung nilubog ka sa tubig, willing ka nang iwan yung lahat ng mga dati mong gawi, at nung inangat ka sa tubig, umahon ka, at yun na yung time, nagiging purified ka na. So, malinis ka na, you are already sanctified, and nagkakaroon ka ng commitment sa Panginoon. So, to be one of the body of the church, it signifies a person union with the death and resurrection of Christ. So, nung time na in-immerse, nilubog ka, tapos inangat ka sa tubig, dun mo kasi lubos mong naintindihan yung si Jesus Christ is namatay tapos nabuhay. It's just a picture out na hindi natin kailangan na mamatay at saka mabuhay ulit just to be in a congregation. So yes, it is simplifies na, or it is just we need to be baptized. So, commitment in repentance and new life. So, kung gusto mo talaga ng bagong buhay, pagkakaloob mo na yung sarili mo sa Diyos. Doon na yung time na despite you are already saved, you need to follow Jesus' footstep. So, kailangan mong sundin ang yapak ni Jesus Christ. As we all know, Jesus Christ indeed was been baptized by John the Baptist. So alam naman natin na kahit si Jesus Christ na-baptize siya in the Jordan River. So bakit niya sinunod? Kasi yun yung pagtanggap at pagsunod ng tradition, Jewish tradition. So you are baptized with water, you follow the footstep of Jesus Christ, and then you are in the newness of life. So, para malinaw sa lahat, hindi ang pagbaptismo ay maging daan na makapunta tayo sa langit. Ito lang po ay isang daan or way na pagsunod natin sa Panginoong Jesucristo. Kasi ang alam naman natin, niligtas tayo ng Panginoon, makapunta tayo sa langit. It is only one way. It is only through faith toward Jesus Christ, because alam naman natin na si Jesus Christ nagsabi na mismo, I am the way, the truth, and the life. So, walang makakapunta sa langit kung hindi kailangan lang pananampalataya kang Panginoong Jesucristo. So, that's for all about the baptism. So, let's start and jump to the rewards. So, kung mapapansin mo sa inyo, sa akin, bakit may mga pastor, bakit may mga preacher, bakit may mga palakad-lakad para makapag-share ng gospel? Hindi namin, ang hinahangad namin sa sarili namin ay makapaglingkod sa Diyos. Kasi ang alam naman natin, we are saved to serve. So, hindi ka niligtas ng Panginoon para baliwalain mo lang ang lahat.
niligtas ka ng Panginoon dahil sa may kadahilanan. Dahil may plano ang Diyos para sa iyong buhay. So kung walang plano sa Diyos, ang plano ang Diyos sa iyong buhay ngayon, labis mong pag-iisipan ngayon kung ikaw ba ay tunay na ligtas. Dapat kung ikaw ay tunay na ligtas, alam mo kung anong purpose mo sa buhay mo at alam mo ang purpose mo para sa Panginoon. So, yan, let's open the topic. There are 5 na sinasabi rewards in heaven, the crowns in heaven. So, let's start. So, the number 1, may sinasabi ang Panginoon. There are 5 crowns and the first crown is the incorruptible crown, imperishable crown. Yung hindi na lulusaw na crown. You are going to receive this in heaven. So, especially ako, naghahangad ako na after sa time na dumating na yung time na end of the line ko na po. So, ibig sabihin, alam ko na ko yung pupuntahan ko. Alam ko langit ako mapupunta kasi naniniwala ako, nananampalataya ko kang Heso Kristo. So, the time comes and I arrive in heaven. So, meron tayong mga mansion doon. But, may sinabi ang Panginoon na lahat ng ginawa mo dito sa lupa, na nung niligtas ka na, magkakaroon ka na ng mga rewards. So, especially the first crown. Kasi sinasabi dito na imperishable crown. So, hindi na lulusaw or hindi na nasisira na crown na makukuha mo doon sa langit. So, kung basahin natin sa 1 Corinthians, bubuksan ko po yung aking Bible sa 1 Corinthians chapter 9 and verse 24 to 23. And the Bible says in 24 and 23, know ye not they which run in the race run all, but one receiveth the prize. So run that ye may obtain. So ibig sabihin, tayo'y tatakbo para ma-attain natin yung isang reward. So ibig sabihin, may gagawin ka para makuha yung reward. So mali naman siguro isipin na nakuha mo yung isang trophy na hindi mo naman pinaghirapan. So dapat kung may pukunin ka, may hinahangad ka, dapat mo ay paghirapan. So in the verse 25 said, the Bible said, and every man that striveth for the mastery, intemperate in all things. So may requirement siya. Now they do it obtain a corruptible crown, but we an incorruptible. So ibig sabihin ito, self-discipline, temperance, mastery to not be able to go back to the old nature. So ibig sabihin, makukuha mo yung isang crown o yung reward na galing sa Panginoon, ibibigay sa iyo sa langit, yung incorruptible crown, kung ikaw ay self-discipline. Ibig sabihin, may sarili kang disiplina or disiplina sa iyong sarili. Yung alam mo na yung tama at saka hindi. Ipinagbabawal at hindi ipinagbabawal. So, logically saying, sabi nga, mastery to not to be able to go back to the old nature. So, ibig sabihin, yung dati nating mga gawin na ginagawa natin dati na mali, hindi na natin uulitin. Kasi, alam naman natin, sorry is only acceptable sa isang beses lang. Kung hindi mo sinasadya, magsusorry ka kung hindi mo sinasadya. Pero kung alam mo naman tama at mali, alam mo namang mali, tapos ginawa mo pa rin, hindi na yun sorry. Kasi ang sorry is for things na hindi mo naman sinasadyang gawin. So, self-discipline, temperance, and mastery to do not go back to the old nature. So kung dati, nung niligtas ka ng Panginoon, tapos nag-decide ka na ayaw ko na po mag-skag, ayaw ko na po mag-yosi, titigilan ko na po yung pagda-drugs, iiwasan ko na po uminom. So, when you endure that, until the end of your time, na hindi ka na iinom, hindi ka na, tatanggalin mo na lahat yung visual, tatanggalin mo na lahat yung pagkakamali mo sa buhay mo, at unti-unti mo na siyang inaayos, ikaw ay magkakaroon ng incorruptible crown. So, kung na-endure mo yan, kung time na niligtas ka ng Panginoon, until such time na on the way
na naging consistent ka sa pagsunod sa salita niya, sa mga instruction ng Panginoon. Alam naman natin na sinasabi ng Panginoon na hindi tayo pwedeng gumawa ng kasalanan. Kasi alam naman natin na pag gumawa tayo ng kasalanan, may kaakibat na mga consequences. So when you need to, gusto mo magkaroon ng incorruptible crown, you need to be self-disciplined. So, kailangan natin ng disiplina sa sarili. So, kung hindi naman siya agad-agad natin, syempre, in our human nature itself, especially dati ako, nung tinanggap ko si Panginoong Jesucristo, in-apply ko siya agad na tinigil ko na agad yung mga bisyo. So, I am still praying na ma-endure ko yun until such time na kukunin na ako ni God, na hindi na ako uulit sa mga bisyo ko dati before na hindi ko pa tinanggap ang Diyos. So, kailangan lang natin na maging endure, kailangan natin na maging mas pasensya. Kasi lahat ng ating ginagawa is para sa Panginoon, at the same time, ginagawa natin ito kasi may kaakibat na mga rewards na tayo matatanggap sa langit. So, kailangan muna natin i-ensure or i-assure natin yung sarili natin na tayo iligtas, kasi ni-endure mo yung ganyan na bagay pero hindi mo naman totoong tinanggap ang Panginoong Hesus. So, which is wrong. So, kailangan muna i-secure muna yung sarili mo, yung soul mo na makakapunta sa langit through faith. Para in such time na tinanggap mo si Christ dito sa heart, that will be the time na when you follow God's footstep or Jesus Christ's footstep, then you have self-discipline, you made the temperance in yourself, higing meek ka na, hindi ka na agad-agad nagagalit, iniiwasan mo na yung mga hindi naman kaaya-aya ang mga gawain. In the same time, hindi mo na binabalikan yung mga dati mong mga kasalanan. So you will going to have the incorruptible crown. So yung itong ating tatalakayin is just some sort of simple message lang po, na kung magtataka ako, bakit si Jephthah, bakit kaya niyang gawin yung mga ganyan? Bakit kaya pinipilit niya yung mga ganitong bagay na gawin para sa iba or para sa mga ibang tao or para may makikinig or anything else. So, para hindi kayo ma-wonder kung bakit ko siya ginagawa. Ginagawa ko siya because I am hinahangad ko yung rewards na ibibigay sa akin ng Panginoon. At the same time, hindi lang naman ako mabibigyan ng rewards dun sa langit. At the same time, alam ko naman sa sarili ko na when the time I follow Christ, when the time na I choose God to be my Savior, at the same time, yung sinunod ko yung mga gawain niya, sinunod ko yung pagiging preacher. Yung surrender ko na yung buhay ko sa Kanya. Same time ngayon, ginagawa ko na yung mga gawain niya. Alam ko naman na pagpapalain ako ng Panginoon. Ayun ay isang galing ng kalangitan na pagpapapala. So, there are sometimes na mga blessings na hindi ko ini-expect. May mga buhay na nabago dahil sa aking pag-share ng Word of God, and because of nag-intercede sa kanila si Holy Spirit, na nakilala nila si Panginoon, nagkaroon ng change ng buhay, nag-change sa kanilang buhay. So ngayon, I consider itself as a blessing. So from incorruptible crown, let's jump to the second crown. So ang pangalawang crown is the crown of rejoicing. So Brother Julius, ano pala yung crown of rejoicing? Ito yung soul winner's crown. So yung tinatawag na soul winner's crown is kami yun. At pwedeng maging kayo. Kasi when the time you accept Jesus Christ in your heart, mayroon na kayong responsibility. Ano yung responsibility nyo? Na kailangan nyo i-share nyo yung kaligtasan na natanggap nyo sa mga kapwa nating mga tao. Ibig sabihin, ngayon pa lang, nung tinanggap nyo si Jesucristo sa puso nyo, dapat nyo i-share sa mga pamilya nyo, i-share nyo sa kapatid nyo, i-share mo sa tropa mo, sa mga kabungki mo, kahit sino, kaibigan, or kahit kasama mo lang sa paglalakad.
Pag meron kang heart na makapag-share ng Word of God, to share the gospel of Jesus Christ, magkakaroon ka ng crown of rejoicing. So dati, meron tayong crown of incorruptible. So ngayon, meron tayong crown of rejoicing. So yung ginagawa ko nga sa inyo ngayon, na sinishare ko sa inyo si Jesus Christ, yung buhay niya, yung naging buhay niya, yung sakripisyo ng Panginoong Jesucristo, at the same time kung paano naging siya yung Panginoon na dahil sa mga propesya, at the same time nakasulat dito sa Bible, sa Holy Bible, na siya yung Panginoon. Pagtuturo ko sa inyo, same time na yung paglalakad ko, kahit sino, kahit saan ako napupunta, even nag-jogging ako, nag-walking ako, or even may makikita ko, makakausap ako. When the time you share the gospel of God, the time you share the Jesus Christ to others, that is already counted na ikaw ay magkakaroon ng crown of rejoicing. So, ibig sabihin, na meron tayong incorruptible crown. So, yung sarili ko, iniiwas ko na yung sarili na makakaroon pa ng pagkakasala, nagiging self-discipline. So, first, magkakaroon ako ng rewards in heaven, incorruptible crown. At the same time ngayon, dahil nag-share ako sa Word of God, nag-evangelize ako sa mga tao na mag-accept Jesus Christ is the only one and true Savior. Only Jesus Christ. That is already, meron na tayong dalawa. So, crown of rejoicing. So, ibibigay sa iyo ng Panginoon ang crown of rejoicing. Paano ko siya masabi? Kasi sinabi dito sa 1 Thessalonians. So, basahin natin sa 1 Thessalonians para alam naman natin at malalaman nyo na I am transparent sa Word of God. So, in 1 Thessalonians chapter 2, verse 19. 1 Thessalonians chapter 2, verse 19. For what is our hope or joy or crown of rejoicing? Are not even ye the presence of our Lord Jesus Christ at His coming? For ye are glory and joy. So, ibig sabihin, yung ginagawa mong paninilbihan sa Diyos, yung paglalakad mo ng malayo, at the same time, kahit wala ka pang kain, wala kang inom ng tubig, kakaroon ka ng crown of rejoicing just sharing the Word of God. Kung if you're going to yung tinatawag, kung makikita nyo lang talaga yung before ako naging Coast Guard, before ako nag-work, I am still a church worker, nilalakad namin ang buong municipality. Nilalakad namin kasi syempre pag motor, mahal yung gasolina. So, the same time, wala kaming allowance. So, nilalakad lang namin yung bahay-bahay na sobrang init, alikabok. So, just to share the Word of God. Kasi hindi lang namin na iniisip yung sarili namin na at the same time makakaroon kami ng crown of rejoicing. Ang iniisip namin is ma-share namin ang salita ng Diyos. Na hindi lang kami ang maililigtas ng Panginoon. Kahit kayo ay ililigtas pa rin ng Panginoon despite of our unworthiness, our tinatawag ng maraming pagkakasala. So, ibig sabihin, pag ikaw ay ngayon, you take courage sa iyong sarili ngayon, or kung may kakilala ka, may pamilya ka, nanay mo, papa mo, asawa mo, mga kaibigan mo, pag in-introduce mo si Jesus Christ sa kanilang buhay, magkakaroon ka ng crown of rejoicing. So, ngayon, I challenge you all guys, lahat mga sir, mga ma'am, mga PO, chiefs, na huwag niyong isarili yung kaligtasan ng Diyos. Alam niyo naman na binigay sa atin yung kaligtasan, binigay yan para ibigay at ibahagi natin sa iba. Kaya ngayon, kahit ako, despite of nandito ako sa schooling, nandito ako sa malayong lugar, na though hindi tayo nakikita ng physically, but still,
I am trying my best to evangelize, to preach, to share the gospel to you. Kasi hindi lang hinahangad ko yung sarili ko na magkakaroon ako ng reward sa langit. It is just a bonus. Pero ang tanging yung tinatawag, yung goal ko is mailapit kayo sa paanan ng Diyos. Mailapit kayo kang Yesu Kristo. Kasi mahirap na yung magkasama tayo pero hindi nyo kilala ang Panginoon. Tapos ako lang nakakakilala. So, let us share the gospel toward every people, every personal, every person. So, first is the incorruptible crown. The second is the crown of rejoicing. And the next crown is the crown of righteousness. So, the crown of righteousness is mababasa natin sa 2 Timothy. 2 Timothy chapter 4 verses 8. 2 Timothy chapter 4 verses 8. Wait lang. 2 Timothy chapter 4 verse 8. So sinabi dito ng Panginoon sa Bible, henceforth there's laid up for me a crown of righteousness, which the Lord, the righteous judge, shall give me at the day, and not to me only, but unto all them also that love his appearing. So ano ba tong crown of righteousness? So sinabi ng Panginoon dito, shall give to me at the day, and not only to me. Hindi lang sa akin, ibibigay niya sa akin ang crown of righteousness at hindi lang sa akin, at sa iba pang naniniwala na babalik ang ating Panginoon. So sinabi dito in the crown of righteousness, maa-attain natin yung crown of righteousness if we still loving and eagerly anticipating the second coming of Christ. Kung naniniwala ka na darating si Jesus Christ in His second coming. So, we all know that the first coming of Jesus Christ was 2,000 before. It was 2,000 years ago. So, the second coming, hindi natin alam kung kailan. But we all knew na babalik ang Panginoon. Even Muslim, in their book, tinuturo sa kanila na babalik si Jesus Christ just to judge the living and the dead. So ngayon, makakamit natin yung crown of righteousness if we believe that Jesus Christ will be coming in this generation. So babalik si Jesus Christ. Bakit babalik si Jesus Christ? That is because to judge the living and the dead. So, kung hindi mo naabutan si Jesus Christ, na bumalik si Jesus Christ, kasi inabutan na tayo ng end of the line natin, but you believe Jesus Christ na babalik siya, you still ma-attain or ma-acquire mo pa rin yung crown of righteousness. So, example, magiging faithful ka until such time si Jesus Christ babalik. Hindi ka lang dadalhin ng Panginoon sa langit, kundi magkakaroon ka pa ng reward of righteousness. So, ang mahirap noon kasi alam naman natin yung mga bawal, alam natin yung mga mali. Especially sa amin, madaming bawal. So, sa amin ang pananamit namin, the way kung saan kami pumupunta. So, bawal kami sa mga sabungan, so bawal kami sa mga club bars, bawal kami doon sa may mga babae. So, alam naman natin na mali yun. So, yung mga kasuotan namin, kung ikaw ay babae, dapat magpang babae ka. Kung ikaw ay lalaki, magsuot ka ng pang lalaki. Tapos kung ikaw naman ay babae, dapat i-consider mo yung sarili mo na yung damit mo is hindi yung nakikita na ng iba, yung mga hindi dapat nakikita. So ngayon especially kung yung mga sa social media, they're just reaching a certain views para magkaroon na ma-monetize yung kanilang account, yung magkakaroon ng pera, pero hindi nila alam na pinapakita na nila yung sarili nila, which is mali. So, kung ikaw may asawa ka na, huwag mo hayaan yung asawa mo na makikita yung nakedness ng yung asawa ng iba. Makikita nila. So, pangit naman yun kasi
we are designed to be one partner. So, alam naman natin na ginawa tayo ng Panginoon in Genesis to be unified in other pair. So, babae tsaka lalaki lang. Bawal yung babae. Bawal din yung lalaki. Kasi kasalanan na rin yun. So, let's back. So, inaantay natin yung tinatawag na pagbabalik ng Diyos. So, kung ikaw ay nanampalataya sa Diyos, alam mo naman na pupunta ka sa langit. Tapos, the time na dumating si Jesus Christ ngayon, you will be having a crown of righteousness. So, mahirap naman kasi yung pag ikaw ay Kristiyano, ikaw ay naniniwala ng palataya sa Diyos. Tapos, andun ka sa sabungan, may hawak-hawak ka pa na manok. Tapos biglang dumating si Jesus Christ. Anong sasabihin mo kay Jesus Christ? Oh Lord, mamaya na, may kwan pa. May kailangan ko pa ito isabong. So, hindi naman yun. Pwede. O kung ikaw babae, nakasuot ka pa ng mga malalaswang na kasuotan. Tapos, Lord, pagdating ni Jesus Christ, alang naman sasabihin, Lord, time. Wait lang muna, Lord. Kahit 5 minutes lang, magbibihis lang ako. Hindi ganon. Kasi when the time comes, Jesus Christ, pag ikaw ay totoong nanampalataya sa Kanya at ikaw ay totoong ligtas, ang maiiwan na lang sa atin dito sa mundo, yung mga kasuotan natin. So, yung katawan natin, in a blink of an eye, at tayo mapupunta agad sa langit. So, pangit naman, pagdating ng Diyos, andun ka sa sinehan, or andun ka sa Malate, may nagsasayaw, nakikipag-inuman ka pa doon. So, let us be aware that any time of the day, Jesus Christ will come. Sabi nga naman sa Bible, His coming is just like a thief of the night. Na yung pagdating ng Panginoon dito sa sanlibutan, ng second coming niya is hindi siya magpapaalam. Kahit angels ng mga Panginoon, di alam kung kailan siya babalik. Only God knows when He comes back. So, be sure when God comes back, when Jesus Christ return in this world, siguraduhin natin na tayo ligtas. At the same time, dapat itama natin yung sarili natin. Kasi kung hindi natin itatama ng sarili natin, tapos andyan na yung Panginoon. Mag-isip-isip ka na kung ikaw ba ay tunay na ligtas. So next, when we have the crown of incorruptible crown, the second is the crown of rejoicing, and the third is the crown of righteousness, and the fourth is the crown of life. Ano yung crown of life, or tinatawag nilang martyr's crown? So, basahin ko in James 1:12. In James 1:12. In James 1:12, sinabi dito, Blessed is the man that endureth temptation, for when he is tried, he shall receive the crown of life, which the Lord hath promised to them that love them. So, ibig sabihin, ang paabot ng Panginoon sa atin, Blessed is the man that endureth temptation. Hindi ka natitemtasyon, or hindi ka natitempt. So, kasi for when he is tried, he shall receive the crown of life. So, kung mag-endure ka lang, hindi ka na nahuhulog sa mga patibong ni Satan, or patibong ng demonyo, or ni Diablo, when you endure that, you're going to receive the crown of life. So, yung crown of life, marireceive niyo yan kapag in this situation, nag-i-endure ka. You're still pushing through. Pinipilit mo pa rin yung sarili mo na hindi ka magkakasala. Huwag mo yung gagawin. Sabi nga niya, huwag mong subukan. Masisira ang buhay mo. So, enduring trial, especially enduring trial. When problems comes, sickness, illness, or incurable but still you endure. Kasi may mga kwento tayo or nalalaman natin sa mga social medias, mga kwento tayo na alam natin na there are times people na despite of their illness, yung may cancer, yung may taning na sa buhay, but there are times na kahit na mayroon silang ganoon, hindi nila sinisisi ang Panginoon. Ang iniisip nila na inaalaw yan ng Panginoon para kung ano yung i-react nila. Kung paano natin tanggapin yung mga ganitong mga trials and struggles in life. So, kung may mga problema tayo, huwag natin sisihin si God.
i-mindset natin na inallow ito ng Panginoon yung mga ganitong problema para tayo mas maging malakas at tayo mas strong tayo na harapin in such certain time, in such certain period. Kasi pag na-conquer natin yung isang problema or yung isang trials, tapos nagkaroon tayo ng success, nalagpasan natin yung isang pagsubok. Kasi in the time comes na the same problem occur, babalik ang may isang problema na darating sa buhay natin. Masasabi na lang natin basic. Magiging basic na lang yan. Kasi we endure eh. Kesa naman kung may mga problema tayo, mga struggles tayo, sinisisi pa natin yung Panginoon at minsan yung problema natin, dinadaan pa natin sa mga maling gawain. So, another problem, dinagdagan pa natin ng problem. So, mas lalo tayong nako-condemn, mas lalo tayong makakaroon ng consequences. So, in spite of problems, we need to endure to inherit the crown of life. Another example, through temptations are there, still you allow not yourself to take in. So, yung kung may kasama ka, kilala ka, na may nagchat-chat sa'yo, may nakikita ka ng mga magaganda, magagwapo, hindi ka na natitempt sa kanila. Hindi ka natutukso. Yun pala yung term. Hindi ka natutukso sa mga ganyan. So, pinipilit mo talaga yung sarili mo na huwag yan tukso yan eh. Pag ang tukso kasi yan, device yan ni Satan. Kasi ang tukso, hindi naman yan kasalanan. Ang tukso, nagiging kasalanan pag ikaw ay tumalon doon sa tukso. So, alam na natin sa sarili natin kung ano yung mga tukso. Tukso sa mga bisyo. May mga bisyo na, madami na yung bisyo. 1, 2, 3, 4, 5, madami na yan. So, alam na natin sa sarili natin, mga tukso ay isang kasalanan. Pag tayo ay pumasok sa tukso. Kasi ang tukso, everywhere yan. Sa gilid, sa harap, sa gilid, side by side, pati sa likod. Sa taas, sa ilalim, madaming tukso. Kasi ang earth or ang world kasi, yung sanlibutan, hinulog kasi dito ng Diyos ang lahat ng mga diablo. So, may mga fallen angels. At the same time, yung fallen angels na yan na yung mga demonyo. So, yan nagkakaroon ng mga temptation or tukso. So, regardless ka man kung ikaw ay nagpipreach or ikaw nag-share ng gospel, share ka ng word of God, even kami, marami pa rin tukso dyan. The only thing is, kailangan mo talagang panindigan at patitibayin mo yung pananampalataya mo sa Diyos. So, also enduring temptation, also enduring through persecuted, yet not destroyed. Kasi alam naman natin na kapag ikaw ay nag-try na mag-share ng gospel, sumusunod ka na sa salita ng Diyos, may ginagawa ka na para sa Diyos, meron yung persecution. Even kayo na hindi pa kayo na marunong na mag-share ng gospel, or yung tinanggap mo lang sa Panginoong Diyos, nag-a-attend ka lang ng Bible study, marami na mag-persecute sa inyo. Marami nang maghuhusga. Marami nang uusig. Oh, ikaw dati pasok-pasok ka doon sa may madilim na lugar, tapos ngayon, ang ina-attendan mo na Bible study. So, marami nang paghuhusga sa sarili mo. Kasi, hindi nila kasi alam at hindi nila naiintindihan kung gaano mas masaya kapag nasa pan ka na ng Panginoon. So, they don't know ano ba yung blessings at internal joy na mararanasan natin na nandito tayo sa Bible study, rather than yung mga naranasan na experience doon sa mga maling lugar, maling mga bagay. So we experience here Bible study, we experience the Word of God, we experience the divine intervention of Holy Spirit to us. At ngayon, yung Holy Spirit na yung nagsasalita sa atin, para sa atin, na kailangan lang natin itama lahat. So, when the time you will be persecuted, kahit si Paul, kahit yung madaming mga Bible characters in the Bible na nung sinunod nila ang Panginoon,
hinuhusgahan sila, pinapapatay. Even Jesus Christ was not been accepted in His own place. Hindi siya tinanggap ng mga Hudyo na siya yung Messiah kasi hindi kasi nila akalain na isang Messiah, isang Kristo or isang Jesus Christ na magmula sa Bethlehem, sa Nazareth, ganyan. So, ayaw nila ng ganun kasi they expect that the king will rise or the king will return para mawala sila sa oppression ng mga kalaban nila. Kaya hindi nila tanggap si Jesus Christ. So ngayon, alam naman natin ang buong istorya ni Jesus Christ. Kailangan natin tanggapin para makapag-endure tayo sa mga trials, mga temptation, especially pag tayo hinuhusgahan ng mga tao, hinuhusgahan tayo ng mga pamilya natin kasi pagsunod natin sa salita ng Diyos. Hayaan natin sila. Kasi pag hinayaan natin sila, the peace will come in our hearts, in our mind. Magkakaroon tayo ng peace of mind. Hayaan natin si Lord God ang mag-desisyon. Hayaan natin si Lord God ang kikilos para sa buhay natin. Gagabayan tayo ni Jesus Christ or gagabayan tayo ng Panginoon. Kasi sabi naman dito sa Psalms 38, ito isang magandang verse in book of Psalms verse 38. In verse 38, sabi dito, 38 verse 12. Oh no, 24. And they also seek after my life snares for me. They that seek my hurt speak mischievous things and imagine deceit all the day long. So, ibig sabihin, may mga tao talaga na mag-i-imagine sa'yo ng masama. Gusto ikaw ay mapahama, gusto mamalasin ka. May mga ganyan talaga mga tao. But as a deaf man heard not, I was a dumb man that opened not his mouth. Thus I was a man heareth not, and whose mouth are reproofs. For thee in the Lord do I hope, do will fear, O Lord my God. So, dapat lang talaga tayo, endure natin yung mga ganyang mga bagay. Ako, especially sa aking experience, doing God's work, madami na akong naranasan na mga ganyang mga paghusga. Especially when you commit sin, kung makakasala ka, hindi mo mga pangyayari hindi mo na inaasahan, tapos ikaw nagkuan ka, tapos ganyan ka pala, ganyan. There is such time na malolo moral ka, but don't waste your time into na negative energy. So sabi nga, doon ka lang palagi positive. Kasi alam naman natin, andyan ang Panginoon na lagi tayong protektahan. Kasi sabi ng Panginoon, for I will never leave thee nor forsake thee. Hindi tayo niya pababayaan. So let's endure to attain the crown of life. And lastly, the crown na sinasabi is the crown of glory or the elder's crown. So, the scripture said in 1 Peter chapter 5 verse 4, and when the chief shepherd shall appear, you shall receive the crown of glory that fadeth not away. Ito yung isa sa mga pinaka magandang crown, or lahat ng mga rewards is napaka-great or blessed ng Panginoon yan. But this crown is for those people who are faithfully serving the Lord, at the same time, lead niya yung mga tao. So, especially pastors, yung mga pastors or yung mga priest na tinitipon-tipon niya yung tao para hindi makakawala-wala. Hindi magiging separate, hindi magse-separate sila. So, leaders, preachers, ginagawa ko yung tungkulin ko as a preacher para mapunan yung mga sarili nyo, mapunan yung mga puso nyo, isipan nyo sa salita ng Diyos. So, when the time comes na huwag nyong ilimit yung sarili nyo, I encourage you na magbasa, mag-aral ng salita ng Diyos. Kasi one time, hindi naman laging andito ako na mag-share sa inyo, magtuturo sa inyo ng salita ng Diyos. There will be a time na ikaw na mismo ang magtuturo ng salita ng Diyos. Kaya mo yan, kaya nyo yan.
Mga bagay nga natin na alam natin hindi kaya, nakakaya natin. Ngay ito pa kaya na meron tayong guide which is the Holy Bible na kailangan lang natin sundin, basahin at aralin para makapagturo tayo sa iba. So, it is not hard to study, to learn the Word of God. Let us just na tanggalin yung harang na para tayo makapagturo sa iba. Huwag nating hayaan yung sarili natin na hanggang dito na lang tayo. Hanggang ganito lang tayo. Dapat, we need to be bold enough to stand, which is the word of truth. Mag-stand tayo sa word of truth. Huwag natin hayaan natin yung mga pamilya natin, yung mga kaibigan natin na hindi natin matipon-tipon para or either huwag natin hayaan natin na hindi sila makapagpakinig ng salita ng Diyos. Same time, huwag mong hayaan na ikaw ay nag-aaral ng salita ng Diyos pero hindi naman nakikita ng iba na ikaw ay tunay na naniniwala sa Panginoon. So, you need to stand bold na, oy, ito, si Kuan, Kristiyano yan. Naniniwala yan sa salita ng Diyos. You need to stand for it. Hindi yung kilala mo lang yung Panginoon. Kung may problema ka, kilala mo lang yung Panginoon pag nagba-Bible study, but afterwards, pumasok dito yung salita ng Diyos, pinalapas mo lang din sa kabila. So, wag naman ganon. Hayaan natin na pagpasok dito, umikot siya sa puso natin. And once na nasa puso na natin, isulat natin sa utak natin, itatak natin sa utak natin, at the same time, i-apply natin. So, when you lead people, so I'm grateful enough na binigay sa akin ito ng Panginoon na ginamit niya yung mga tao na makapag-lead ako ngayon dito sa inyo. I am just a low-ranking personnel, but it is a privilege for me na makapagturo at makapag-share sa inyo na salita ng Diyos. So when the time comes in the end of the line, kahit hindi ko man makuha yung 5 na crowns na ito, baka kayo makuha niyo yung 5 na crowns. So let us enjoy doing God's work. Let us encourage ourselves more and more to do positively in worshiping and praising God. Mag-sing tayo ng praise of God. Gagawa tayo ng mga bagay na kaaya-aya sa harapan ng Diyos. So, first, una natin is yung crown of incorruptible crown. The next is the crown of rejoicing, the crown of righteousness, the crown of life, and the crown of glory. So, sabi nga ng Panginoon, your labor is not in vain in Him. So, mga ginawa tayo para sa Panginoon ngayon, hindi yan mapapasawalang bahala o hindi yan masasayang lang. So, maraming salamat. It's me again, Preacher Julius, para sa inyo. Naninilbihan para sa Diyos at naninilbihan para sa inyo upang kayo mabubusog sa salita ng Diyos. At before tayo magtapos, let me end with a prayer. So, tayo ay magdasal, ipikit natin mata, at tayo ay maintim na manalangin sa Panginoon. Lord, we magnified you, God, O Holy God. We praise you enough. Kahit ngayon, Panginoon, kami po humingi ng kapatawaran kahit sa mga kasalanan na aming nagawa. Even as of now, Lord, I pray na Ikaw ay magagabay sa amin. Thank you so much, God, for the people, for the personnel. Ngayon, nakikinig. And even, thank you so much for everything. Hindi yung sarili ko po yung naipakita, but which is your name, your mighty name na mag-glorify, Panginoon. Panginoon, sobrang salamat sa pagpapala niyo po. Niligtas niyo po kami. Kahit pa man, binigyan mo kami ng seguridad at saka safety. Panginoon, kahit pa man ngayon kami nanalangin, dalangin namin Ama, Ikaw ay magpapala sa amin sa entire week, na hindi maging sayang yung rinig namin kung hindi may apply namin sa sariling buhay namin bilang kami po ay isang tanggap na anak niyo po. Panginoong Jesus, Panginoon, Ikaw lang po ay tatanging aming babanggitin sa lahat ng anumang bagay. Ang lahat ng ito, pinapasalamatan at pinabalik sa ngalan ni Jesus. Amen.
Okay, so that ends for our Bible study. Thank you so much for listening, and that's all. God bless sa inyo lahat and keep safe, and bye-bye na po.